Ang pangalan ko ay Maria Clara Santos at 32 taong gulang na ako. Noong gabing tinawag ng boyfriend ko ang aming hinaharap na kasal bilang isang statistical risk, may isang maliit at pagod na bahagi sa loob ko na inilagay ang champagne flute, itinulak ang upuan at tahimik na lumabas mula sa bersyon ng aking sarili na naniniwala pa ring ang pag-ibig ay kapareho ng tiwala. Nakaupo kami sa sulok na booth ng paborito naming restaurant, yung may madilim na kahoy, malambot na ilaw, at walang katapusang breadbasket na lagi namang pinapanggap ni Miguel na masyado siyang healthy para kainin pero kinakain pa rin niya ang kalahati nito. Kaka-refill lang ng server ng wine glasses namin. Bukas pa rin sa phone ko ang email mula sa realtor namin, ang subject line na parang kumikislap na pangako. Seller countered. Kung tataas pa kayo ng 50K, sa inyo na ang bahay namin, ang dream house namin. Kitang-kita ko ito sa isip ko kasing linaw ng kandila na kumikislap sa pagitan namin, ang mga asul na shutter. Ang kusina na may ridiculous na farmhouse sink na pinapanggap ni Miguel na hindi niya pinapansin pero pinapadala sa akin ang mga faucets sa Instagram ng hating gabi. Ang maliit na kwarto malapit sa hagdan na pinagtatalunan namin kung office ko o gaming room niya o baka nursery sa hinaharap kung makarating kami roon. 4 na taon na kaming magkasama, 8 buwan nang engaged, 3 buwan na lang ang kasal namin. Parang lahat sa buhay ko ay nakaturo sa eksaktong sandaling ito. Isang bahay, bagong apelido, kasal, buhay. Iniikot ni Miguel ang wine sa baso niya, nakarelax ang balikat, nakaluwag ang tie mula sa trabaho. Kaya, sabi niya na parang nagre-report lang ng panahon. Matagal ko nang iniisip kung saan tayo titira pagkatapos ng kasal. Ngumiti ako ng automatiko, yung paraan kapag akala mo, alam mo na ang script. Oo, sabi ni Janine kung itataas natin ang offer ng isa pang 50, tatanggapin na ng sellers. Tatawagan ko siya bukas, kumibot ang bibig niya. Hindi pa ngiti, hindi pa rin asim. Tungkol doon, nakalutang ang tinidor ko sa kalahati papunta sa bibig ko, tungkol sa bahay. Huminga siya ng malalim, tumingin sa akin na parang ipapaliwanag niya ang compound interest o tax brackets, yung klase ng pasensya na ginagamit kapag iniisip nilang hindi mo maiintindihan. Napagdesisyonan ko, sabi niya, na panatilihin ang apartment ko. Natigilan ako, biglang naging mabigat ang pasta sa tinidor ko. Bilang ano? Tanong ko, sinusubukang panatilihing magaan ang boses ko. Rental, Airbnb, investment property. Inire-rearrange ko na sa isip ko ang budget, inililipat ang mga numero, nagiging flexible, nagiging understanding, mga bagay na ginagawa ng mabuting partner. Umiling siya. Hindi, panatilihin ko lang para sa akin. Kumurap ako, hindi ko magets. Lumapit siya, siko sa mesa, mahina ang boses, parang reasonable siya, parang ginagawa niya akong pabor sa pagpapaalam sa akin. Tingnan mo, Clara, ayon sa statistics, maraming kasal ang hindi gumagana. Kalahati, minsan higit pa, depende sa pag-aaral na tinitingnan mo. Hindi ito emosyonal, math lang. Kaya sa tingin ko matalino kung panatilihin ko ang lugar ko. Alam mo, sakaling hindi gumana ang sa atin, sabi niya ng kalmado na para sa isang segundo, ay tinanggihan ng utak ko ang mga salita na parang bad code. Sakaling, paulit-ulit ko ng dahan-dahan. Tama, parang insurance. Tuloy niya na masigla dahil nahanap na niya ang metaphor niya. May car insurance ka, health insurance, renter's insurance. Hindi mo plano na masira ang sasakyan o magkasakit, pero tanga ka kung hindi ka maghahanda. Pareho lang ito, practical. Binigyan niya ako ng boyish charming smile na dati ay pinapatunaw ako. Responsible ako. Naging malabo ang tunog ng restaurant, clinking silverware, mahinang musika, tawa mula sa bar, lahat naging dull hum underwater. Tinitigan ko siya, inikatalog ang mga detalye. Kung paano hinahaplos ng daliri niya ang condensation sa baso, kung gaano siya hindi kinakabahan. Walang tremor sa boses, walang pag-aalinlangan. Pinraktis niya ang speech na ito. Matagal mo nang iniisip to? Tanong ko. Nagkibit-balikat siya? Matagal na? Hindi ko sinabi kasi ayokong ma-stress ka sa logistics. Pero ngayong halos sure na ang bahay, kailangan natin ng totoong plano. Totoong plano. 3 buwan na lang ang kasal namin.
Nakita niya akong pumipili ng paint colors at light fixtures, nakikinig sa usapan ko tungkol sa pantry organization at saan ilalagay ang Christmas tree. At sa background ng lahat noon, nagpaplano na pala siya para sa aming diborsyo. Parang may humigpit sa dibdib ko, parang may nagbalot ng plastic sa ribs ko. Kaya, para siguradong naiintindihan ko, sabi ko. Sobrang pantay ang boses ko, malayo. Ang plano mo ay lilipat ako sa apartment ko, lilipat sa bahay, magbabayad tayo ng mortgage, at ikaw magpapatuloy magbayad ng rent sa current place mo sakaling gusto mong bumalik doon kung maghiwalay tayo. Ngumiti siya ng may relief. Eksakto. Gets mo na? Safety net lang, Clara. Wala namang magbabago talaga. Makukuha pa rin natin ang dream house. Hindi lang ako nagsusunog ng lahat ng tulay. Tinitigan ko siya sa kabilang banda ng candlelit table at narealize ko ang isang nakakatakot na simple. Kalahati na siya sa labas ng pinto. Gusto niya lang na ako ang mag-decorate ng hallway. Huwag mong personalin, dagdag niya agad nang makita ang mukha ko. Hindi tungkol sa'yo. Tungkol sa realidad. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Nagbabago ang tao, trabaho, damdamin. Nag-iisip lang ako ng maaga. Binuksan ko ang mga daliri ko mula sa tinidor. Inilagay ko ito ng maingat na parang salamin. Tama, sabi ko, realidad. Nag-relax ulit siya. Eksakto. Lagi kang logical, alam kong maiintindihan mo. Kaya, tatawagan mo si Janine bukas tungkol sa pagtaas ng offer. Surreal kung gaano kalinis ang paglipat niya mula sa pinapanatili ko ang escape hatch ko, patungo sa gumastos pa tayo ng higit para sa future natin. Ang future ko, lumitaw ang server na may dessert menus at ilang masiglang linya tungkol sa seasonal special nila. Ngumiti ako. Tumango ako. Narinig ko ang sarili kong magtanong tungkol sa chocolate tart na parang hindi ako nakaupo sa debris ng buhay na binuo ko. Sige, sabi ko sa wakas, tinutugunan ng hopeful na mata ni Miguel. Smart thinking, bumagsak ang balikat niya. Lumambot ang mukha niya sa relief. Salamat, alam kong makikita mo yan. Tinapos namin ang hapunan na nag-uusap tungkol sa centerpieces at playlists na parang hindi niya binuksan ang isang vital na bagay at kinuha ang tiwala. Hinalikan niya ang noo ko sa labas ng restaurant. Mainit ang kamay sa balikat ko. Ikaw ang pinakamabuti, bulong niya. Magkakaroon tayo ng amazing na buhay. Sa biyahe pa uwi, tumatalbog ang mga salita niya sa kotse na parang echo sa walang laman na kwarto. Hintay, amazing life? Sakaling, hinatid niya ako sa pintuan ng apartment ko na may isa pang halik, nag-uusap na tungkol sa gym plans niya bukas. Pinanood ko siyang maglakad pabalik sa kotse niya, nagjijingle ang susi, maluwag ang balikat, walang tension, walang pagsisisi. Totoo niyang akala niya ay gumawa siya ng reasonable adult decision. Nang sumara ang pinto sa likod ko, yumakap sa akin ang katahimikan ng one-bedroom ko na parang kumot at chokehold ng sabay. Ang malambot na lamplight, ang stack ng wedding magazines sa coffee table, ang Pinterest board na bukas sa laptop ko, puno ng kitchen inspo para sa bahay na biglang hindi na parang atin. Tinanggal ko ang heels ko at lumubog sa couch. Ang reflection ko sa madilim na TV screen ay nakatitig pabalik, malapad ang mata, perpekto pa ang lipstick, bitak ang foundation sa mga lugar na gustong lumabas ng luha, pero hindi pa. Inulit-ulit ko sa isip ko ang boses niya. Hindi mo plano na masira ang sasakyan mo, pero tanga ka kung hindi ka maghahanda. Hindi siya naghahanda para sa crash. Nag-a-assume siya na tayo ang klase ng tao na diretso sa dingding. Huwag mong personalin, bulong ko sa wala. Kasal lang natin, may ibang bahagi sa akin, yung humahawak ng spreadsheets at client negotiations at complex projects sa trabaho, na dahan-dahang umupo sa loob ng bungo ko. Kung pwede siyang magkaroon ng insurance, pwede rin ako. Sa coffee table, muling nag-ilaw ang phone ko sa email mula kay Janine, ang realtor namin. Kinuha ko ito. Ang hinlalaki ay nakahover sa reply button. Bukas, aasahan niyang tatawagan ko siya at sasabihin, tataas kami ng 50. Aasahan niyang magsasign pa kami ng papeles, mag-lock ng deposits, ilagay pa ang savings ko sa bahay na may isang paa na siya sa labas. Sa halip, binuksan ko ang bagong message at pinindot ang call button. Sinagot ni Janine sa pangalawang ring,
Brisk at cheerful ang boses. Clara, iniisip kita. Nag-usap ba kayo ni Miguel? Tataas ba tayo? Tinitigan ko ang framed vision board sa dingding ko, mga larawan ng pamilya sa porch, aso sa bakuran, holiday lights sa railings, lahat ng bersyon ng tahanan na dala ko mula pagkabata. Matatag ang boses ko. Hi Janine? Actually, nagbago ang plano. May katahimikan. Nagbago paano? Kailangan kong i-withdraw ang offer namin sa bahay. Katahimikan. Parang naririnig ko ang pagkurap niya. Withdraw? Pero sobrang lapit na kayo. Malamang tatanggapin ng sellers ang isa pang 15, 20 max. Okay lang ba lahat? May problema ba sa inspection? Pwede nating i-negotiate ang repairs. Hindi, sabi ko. Mahinahong pinuputo lang mga salita niya. Walang problema sa bahay. Nagre-reconsider lang ako ng options ko. Sigurado ka? Tanong niya. Ayokong mawala sa'yo ang property na mahal mo. Tiningnan ko ang apartment ko. Maliit ito. Sigurado, luma ang kitchen cabinets. Brick wall ang view, pero bawat pulgada nito ay akin. Bawat bill sa pangalan ko, bawat choice na hindi shared. Sa unang beses sa gabing iyon, napuno ng buo ang baga ko. Sigurado ako, sabi ko. Pakikalmahan mo ang offer. Sige, sabi niya ng dahan-dahan. Tatawagan ko bukas ng umaga at magpapadala ng confirmation. Salamat, Janine. Binaba ko at inilagay ang phone, tumitibok ang puso, tumutunog ang tainga sa katahimikan. Sa kabilang banda ng bayan, naisip ko si Miguel na umaakyat sa kama niya sa apartment na biglang mas mahalaga sa kanya kaysa sa atin. Natutulog ng mahimbing, confident na ang backup plan niya ay nagpapatalino sa kanya. Sumandal ako sa couch, tinitingnan ang kisame. Kung pwede siyang mag-protect sa sarili, bulong ko sa walang laman na kwarto, pwede rin ako. Sa pagitan ng dibdib at lalamunan ko, ang maliit na pagod na bersyon ng sarili ko na lumabas sa restaurant, umupo sa ibang mesa, mag-isa na ngayon, tuwid ang likod, bukas ang mata, nawala ang dream house. Pero sa unang beses sa matagal na panahon, may mas maganda ako. Sarili kong plano. Ang susunod na umaga, bumuhos ang sikat ng araw sa kurtina ko, matalim at malinis. Yung klaseng liwanag na hindi na nagpapahintulot sa'yo na magtago sa malalambot na kasinungalingan. Nag-text si Miguel ng 7:03 a.m. Miguel, morning babe, huwag mong kalimutan tawagan si Janine. Tingnan natin yung counter offer. Matagal ko itong tinitigan sa screen. Ang blue bubble na parang galing sa ibang mundo. Tapos nag-type ako pabalik. Ako, na-handle ko na. Hindi ko sinabi kung paano. Habang hinahalo ko ang kape ko, bukas ang laptop ko sa ibang tab. Isang message mula sa dating kaibigan sa kolehiyo, si Olivia, na namamahala ng property leases sa downtown. Nag-text ako sa kanya kagabi ng huli. May loft pa ba malapit sa ilog, yung may skylight? Sumagot siya ng madaling araw. Oo, 1 bedroom plus office. Sigurado ka bang gusto mo mag-isa? Ako? Pumupunta ako. Parang oxygen ang sagot niya. Pagsapit ng 9 Menong, nakatayo na ako sa harap ng building. Moderno, malinis na linya, gray brick, yung klaseng lugar na walang magtatanong kung kanino ang toothbrush sa holder. Sinalubong ako ni Olivia sa lobby, nagja-jingle ang keyring. Parang may gumawa ka ng malaking desisyon at hindi gaanong nakatulog. Pareho, sabi ko. Ngumiti siya. Tingnan natin ang bagong buhay mo. Perpekto ang loft. Sikat ng araw sa matatangkad na bintana, maliit na balcony na nakatanaw sa kalye. Sapat na espasyo para sa isang tao na makahinga ng hindi humihingi ng paumanhin sa pagkuha ng lugar. Nilakad ko ang concrete floor, hinahaplos ng daliri ko ang gilid ng counter, malamig at matatag ang marble sa balat ko. Ako na to, sabi ko. Kumurap si Olivia. Hindi mo ba gustong makita ang ibang units? Hindi na, tama to. Tumawa siya ng mahina. Sigurado ka talaga. Sigurado ako. Pinirmahan ko ang 2-year lease doon mismo. Mas mabigat kaysa dapat ang panulat. Siguro dahil sa unang beses, pangalan ko lang ang nasa linya. Ngayong gabi, habang inaanpak ko ang unang kahon ng pinggan, tumunog ang phone ko. Si Miguel. Halos hindi ko sinagot, pero nanalo ang kuryosidad. Hey, sabi ko ng magaan. Hey babe. Masigla at casual ang boses niya. Nag-usap ka na ba kay Janine? Oo, at ini-withdraw ko ang offer natin. Katahimikan, tapos maikling tawa na nalilito.
Hintay, ano? Ini-withdraw ko. Sabi ko sa kanya nagre-reconsider tayo. Tumigil ang tawa niya. Bakit mo ginawa yon? Sobrang lapit na natin makuha ang bahay. Inilipat ko ang phone sa kabilang tenga at inilagay ang mug sa counter. Nag-isip ako sa sinabi mo tungkol sa pagiging practical, smart planning. Tama ka. Hindi tayo dapat magmadali sa ganitong kalakihan. Kaya nag-sign ako ng lease sa isang one-bedroom loft. Nag-sign ka ng lease? Tumaas ang boses niya ng kalahating octave. Para sa'yo lang? Oo. Perfecto to para sa akin lang. Paano naman ako? Pinapanatili mo naman ang apartment mo, di ba? Sakaling mangyari. Ang lugar na to ay para sa akin lang. Hindi mo sinabi kung saan ka dapat tumira pagkatapos ng kasal sa apartment mo na pinapanatili mo. Humalinghing siya ng matalim, sa pagitan ng tawa at ungol. Clara, nakakatawa yan. Pinapanatili ko yon bilang backup. Dapat tayong magsama. Oh, nakakalito pala, sabi ko ng mahina. Nang sinabi mong pinapanatili mo ang apartment mo sakaling mangyari, akala ko doon ka titira. Mali ko. Hindi siya sumagot agad. Tigilan mo na yung pagiging petty. Hindi ako petty. Practical ako. Smart planning, di ba? Insurance. Clara, hala. Kailangan ko nang pumunta. Tinutulungan ako ni Olivia mag-unpack. Binaba ko bago siya makapagsalita. 20 minuto pagkatapos, may mabigat na katok sa pinto. Hindi ko na kailangang tingnan sa peephole. Naramdaman ko na ang enerhiya sa kahoy. Nang buksan ko, nakatayo roon si Miguel, magulo ang buhok, naka-work clothes pa. Dumaan siya sa tabi ko, nang hindi humihingi ng pahintulot, malapad ang mata. Kailangan nating pag-usapan tong misunderstanding na to. Anong misunderstanding? Ito, sabay turo niya sa paligid ng loft. Ang bahay, ang lease, hindi mo pwedeng basta i-back out ng ganito. Pwede ko, actually. Binuksan mo ang mata ko, makatuwiran din na protektahan ko ang sarili ko. Hindi ganun ang trabaho niyan, sigaw niya. Pinapanatili ko ang lugar ko bilang backup, pero nakatira tayo sa bahay ng magkasama. Kaya magkakaroon ka ng buong apartment na walang laman habang nagbabayad ako ng kalahati ng mortgage sa bahay na pinagdududahan mo? Hindi patas yon. Hindi yon ang hinawakan niya ang buhok. Tungkol sa security yon, may options lang. Kaya may options din ako. Tinitigan niya ako, hinahanap ang dating bersyon ko na nagpapakinis ng mga bagay, nagpaparamdam sa kanya ng ligtas. Wala na siya roon. Sa wakas, umiling siya. Dramatic ka. O baka sa wakas nakikinig na ako. Parang sampal ang mga salita. Napangiwi siya, tapos pinilit ang ngiti. Sige, gets mo na ang point. I-undo mo na. Ayoko. Seryoso ka talagang ito ang pananatilihin mo? Oo. Tumingin ulit siya sa paligid. Malamig ang mata. Magsisisisi ka. Siguro, sabi ko, pero kahit magsisi ako, may matitirhan ako sakaling mangyari. Umalis siya nang walang ibang salita, ang tunog ng pinto na parang punctuation. Ang mga sumunod na araw ay blur ng mga kahon at katahimikan. Hindi siya nag-text, hindi ako tumawag. Tapos dumating ang group ambush. Nasa gym ako Sabado umaga. Naka-earbuds, kalahati ng run ko, nang harangin ako ng 3 babae malapit sa water fountain. Si Brit, Hailey at Jade, pinakamalapit na kaibigan ni Miguel. Hey Clara, sabi ni Brit, nakatawid ang braso. Kailangan nating mag-usap. Tinanggal ko ang isang earbud. Tungkol kay Miguel, sabi ni Hailey. Obviously, lumapit si Jade. Sinira mo ang buhay niya dahil sa wala. Kumurap ako. Wala? Miserable siya, sabi ni Brit. Smart lang siya tungkol sa apartment. Alam mo naman kung paano nagiging ang mga bagay. Alam ko rin, humugot si Hailey. Mahal ka niya, overreacting ka lang. Interesting, sabi ko. Kaya kapag nagplano siya na mabigo ang kasal natin, logical yon. Pero kapag nagplano ako para sa independence ko, overreacting? Nagpalitan sila ng tingin. Tahimik na sabi ni Jade. Mas malaki ang kinikita mo kaysa sa kanya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa security tulad namin. Uminom ako ng matagal mula sa water bottle ko, nakatitig sa kanya. Kaya, para malinaw, ako dapat ang magbabayad ng bahay, baliwalain ang escape plan niya, at ma-flatter na nagpaplano siya
para sa kabiguan natin dahil kaya ko naman. Walang nagsalita. Naiintindihan ko, sabi ko sa wakas. Baka dapat siya ay mag-asawa sa isa sa inyo. Mukhang mas naiintindihan ninyo ang insurance policy niya kaysa sa akin. Bumuka ang bibig ni Brit, pero naglalakad na ako palayo, tumutunog ang sneakers ko sa sahig. Ngayong gabi, mag-isa sa loft, umupo ako sa bintana, pinapanood ang pagningning ng lungsod. Ang hum ng mga kotse sa baba, ang pulso ng nightlife, lahat parang hiwalay sa akin na para bang lumiko ako sa bagong bersyon ng buhay ko. Naisip ko ang itsura ni Miguel nang sabihin kong ini-withdraw ang offer. Ang disbelief, yung reaksyon ng tao kapag ang logic nila mismo ang ibinalik sa kanila at hindi nila nagustuhan ang nakita. Gusto niyang mag-iwan ng bukas na pinto. Sige, ako rin. Nag-text ako kay Janine. Salamat sa mabilis na pag-handle ng withdrawal. Tapos nagpadala ako ng isa pang message sa bank ko na humihingi ng confirmation na bumalik na ng buo ang earnest money sa account ko. Dahil kung may natutunan man ako kay Miguel, ang tiwala ay maganda, pero ang dokumentasyon ay mas ligtas. Habang sumusandal ako, bahagyang sumasalamin sa bintana ang ilaw ng lungsod. 2 anino, ako at ang multo ng babaeng naniniwala pa rin sa atin. Tapos na akong mag-audition para sa Basic Respect, bulong ko. Sa isang lugar, tumunog ulit ang phone ko. Message mula kay Miguel. Miguel, pwede ba tayong mag-usap bukas please? Gusto kong ayusin to. Matagal ko itong tinitigan, tapos inilagay ko ng patalikod ang phone sa mesa. Gusto niyang mag-usap. Gusto kong pakinggan ang bahagi ng sarili ko na tumigil na sa pagmamakaawa na maintindihan. Tahimik ang loft maliban sa tunog ng aking matatag na paghinga. Sa unang beses sa mga taon, hindi na nakakatakot ang katahimikang yon. Parang pruweba na kaya kong bumuo ng buhay na hindi nangangailangan ng insurance ng iba. At sa huling bahagi ng kwento, upang tapusin ng buo. Sa sumunod na Miyerkules, nagsimulang mag-ilaw ang phone ko bago pa matapos ang unang kape ko. Una, akala ko trabaho, maagang client pings, pero nakita ko ang mga pangalan. Patricia Brooks, Daphne Brooks, nanay at kapatid na babae ni Miguel. At sa ilalim, 12 ng missed calls mula kay Miguel mismo. May bahaging huminga ng malalim sa loob ko bago ko pabuksan ang kahit isang message. Ang kalmado bago ang bagyo ay may sariling amoy. Pagsapit ng tanghali, dumating ang katok, matatalim, sukat, yung klaseng katok na hindi mo pwedeng magkunwaring hindi narinig. Binuksan ko at nakatayo roon si Patricia. Kumikislap ang pearl earrings na parang maliit na kalasag, si Daphne sa likod niya na nakatawid ang braso. Clara, simula ni Patricia, perpektong balanse ng kabaitan at utos ang tono. Pwede ba kaming pumasok? Lumayo ako. Siyempre, pumasok si Patricia na parang nagtitour ng property, ang matay dumadaan sa open floor plan, minimalist na muebles, ang echo ng kalayaan sa bawat sulok. Mas maliit kaysa inakala ko, sabi niya sa wakas. Perpekto para sa isa, sagot ko, nag-alok ng tsaa na alam kong hindi nila tatanggapin. Diretso si Daphne. Galit si Miguel, sabi niya, binigla mo siya. Inilagay ko ang kettle ng medyo malakas. Siya muna ang bumigla sa akin. Humugot si Patricia sa ilong. Maingat lang siya, dear. Hindi na madali ang mundo para sa mga binata ngayon. Security lang ang gusto niya. Halos matawa ako. Security? Ang ganda ng salita para sa kawalan ng tiwala. Sa respeto, Patricia, sabi ko ng pantay. Security din ang gusto ko. Iba lang ang napili ko. Inipon niya ang mga kamay. Sabi ni Miguel, ini-withdraw mo ang offer sa bahay. Tama. Hindi mo naisip na konsultahin muna siya? Hindi niya ako kinonsulta bago sabihing magkakaroon siya ng hiwalay na buhay. Ginawa ko lang ang parehong approach. Tumawa si Daphne. Vindictive ka. Tiningnan ko siya. Kung ang pagiging pantay ay parang panghihiganti, baka hindi kayo sanay sa pagiging pantay. Bumuka ang bibig niya. Hinawakan ulit ni Patricia ang krus. Hindi to ang Clara na kilala namin. Sabi ni Miguel, rasyonal ka. Rasyonal ako, sabi ko. Kaya hindi ako pumipirma ng 30-year mortgage sa taong nagda-draft na ng exit strategy namin. Matagal walang nagsalita. Ang tanging tunog ay mahinang whistle ng kettle. Sa wakas, mahinang sabi ni Patricia, mahal mo ang anak ko, di ba? Tinitigan ko ang mata niya. Oo,
pero mahal ko rin ang sarili ko. Tumigil lang ako sa pagtrato na magkaaway ang dalawa. Kumurap siya, sandaling mukhang nawalan ng direksyon, na para bang binigyan ko siya ng puzzle na walang sulok. Hinawakan ni Daphne ang braso ng nanay niya. Sayang ang oras natin, alis na tayo. Habang palabas sila, lumingon si Patricia ng isang beses, halo ng awa at kalituhan ng mukha. Magsisisisi ka sa pagkawala niya, Clara. Bihira ang lalaking katulad ni Miguel. Nang sumara ang pinto, bulong ko sa walang laman na kwarto. Sana nga hindi. At sa pinakadulo ng kwento, sa gabi bago ang dapat naming kasal, nagtimpla ako ng isang basong alak at tumayo sa bintana ng loft ko. Mas malambot na ang ilaw ng lungsod, hindi na parang larangan ng digmaan, kundi mapana ng mga labasan na tinahak ko na. Tumunog ulit ang phone ko. Si Miguel, isa na namang beses. Miguel, mahal ang apartment sa iisang kita. Ayaw tumulong ng nanay ko. Kailangan kong ibenta ang kotse ko. Kasalanan mo to. Dahan-dahang uminom ako ng alak tapos nag-type ng isang linya pabalik. Hindi. Ito ang insurance premium mo. Inilagay ko ang phone, pinatay ang ilaw at pinanood ang reflection ko na unti-unting nawawala sa dilim sa labas. Hindi na walang laman ang katahimikan. Parang pinaghirapan ko ito. Sa ibaba, patuloy ang galaw ng lungsod, walang kamalay-malay na sa ika-6 na palapag ng isang loft. May babaeng natutunan na kung ano talaga ang ibig sabihin ng seguridad. Hindi kontrata, hindi susi ng apartment, hindi bahay na maaaring kunin ng iba. Kapayapaan lang. Isang linggo pagkatapos, sumali ako sa bagong cycling group. Doon ko nakilala si Alex. Tinanong niya kung gusto ko bang mag-coffee pagkatapos ng ride. Sinabi ko oo, hindi dahil handa na ako, kundi dahil hindi na ako natatakot. Nakinig siya nang sabihin ko na dating engaged ako. Hindi niya tinanong kung ano ang mali. Tinanong niya kung ano ang natutunan ko. At sinabi ko ang totoo. May mga taong nagtatayo ng safety net sa ilalim ng pag-ibig dahil alam na nilang babagsak sila. Tumango siya ng maalalahanin. At ikaw? Tumigil na akong mag-audition sa mga taong naniniwalang negotiable ang tiwala. Ngumiti siya ng maliit at tahimik. Magandang policy. Mga buwan pagkatapos, narinig ko sa pamamagitan ng mutual friend na pinanatili pa rin ni Miguel ang apartment niya at may bagong roommate, isa sa pinsan ng kaibigan niya. Mukhang pinanatili rin ng roommate niya ang sariling lugar sakaling mangyari. Halos matawa ako dahil naintindihan ko na may mga taong nagkakamali sa takot bilang foresight. Pero ako, mas gusto kong mag-risk ng sakit ng puso kaysa mabuhay ng kalahating buhay habang naghihintay nito. Tinawag niya itong practical. Tinawag ko itong pagpapakita ng tunay niyang kulay. Pinanatili niya ang apartment niya sakaling mangyari